habang buhay tayo, may stress tayo. Parte ng buhay natin ang stress. Pero, huwag mong gagawing buhay mo ang stress. Yan ang paalaala sa atin. There is a difference, my dear friends, between stress being part of your life and stress as your life. Iwasan po natin ito. Huwag nating gawing buhay ang pagod natin, ang hirap natin. Pero unawain natin, parte lang yan ng iyong buhay. Ano po ang sabi ni Jesus? Napakaganda dito sa ating ebanghelyo. Do not let your hearts be troubled. Sinasabi niya, huwag kayong mababalisa, huwag kayong mag-aalala, huwag kayong matatakot. Huwag niyong hahayaan na pumasok ang bigat, ang hirap, ang pagod ng buhay sa inyong puso. Ang tanong, ano ba natin makakayanan ang stress sa buhay natin? Dalawang paraan lang po. Una, you must not identify yourself with your stress. Tandaan niyo po yan. Uulitin ko po. You must not identify yourself with your stress. Hanggang nakikita mo ang sarili mo diyan sa kinai-stress mo, hindi yan mawawala. Hindi yan magiging magaan. Hindi yan magiging madali. Mananatili yan at lalo pang bibigat, lalaki ang problema mo dyan. Di ba ang iba sa inyo sinasabi, stress ako sa teacher ko, stress ako sa misis ko, stress ako sa project ko, stress ako sa boss ko, stress ako sa sakit ko, stress ako sa asawa ko, sa mga anak ko. Tingnan niyo po yun. Stress ako. Nakikita mo ang sarili mo dun sa stress. You have identified yourself with your stress. You had made a part of your life that stress or that problem. Pero ang katotohanan, hindi ikaw ang stress na yan. Amen? Kamukha po sa karanasan o kaya naman sa emosyon. Kailangan hayaan natin na dumating at umalis. Ganyan po ang stress. Dumarating, umaalis. Hindi aalis ang stress sa buhay mo kung pinaniniwalaan mo, ikaw yan. Pero sabihin mo sa sarili mo, hindi ikaw ang stress na yan. Iba ang iyong pagkatao. Ang mas magandang sabihin, pag tayo ay nakakaranas ng stress. Ito po, nakakaranas ako ng stress sa trabaho ko. Nakakaramdam ako ng stress dito sa relasyon naming mag-asawa. May pinagdadaanan akong stress dahil sa sakit ng aking anak. Yan yung mas magandang pag-uugali. Remember, my dear friends, your words becomes your destiny and your thoughts becomes your reality. Kaya nga, pag sinabi mo, stress ako, anong mangyayari? Talagang mararamdaman mo yung pagod, talagang pagdadaanan mo yung pressure. Pag palagi mong iniisip yung stress mo, talagang mahihilo ka, sasakit ang ulo mo, bibigat ang iyong katawan. Ang salita mo ay ang iyong tadhana, ang iyong paroroonan. Ang pag-iisip mo ay nagiging karanasan. Negative words turns to your negative experience. But positive thoughts becomes your positive reality. Amen? Kaya nga po si Jesus, ano yung sinabi niya? Do not let your hearts be troubled. Huwag niyong hahayaan na mabalisa ang inyong mga puso. Anong sinasabi niya dito? Pwede naman natin alisin yung negatibong karanasan ng ating buhay. Pinapaunawa sa atin ng Diyos ni Jesus. Ang stress, parang damit. Pag yan, sinusuot mo at masikip na sa iyo, hindi na bagay. Kailangan mo na yang alisin at iwan. Amen? So, number one, para po hindi tayo ma-stress, isipin mo kung sino ka ba talaga. Hindi ikaw ang stress. Hindi ikaw ang problemang yan. Hindi ikaw ang mabigat at mahirap na karanasan. Sino ka ba talaga? Anong sabi ng Diyos? You are loved. You are special to me. You are blessed. Kaya nga, sa susunod na may karanasan ka ng stress,
Ulit-ulitin mo kung ano ang tingin ng Diyos sa'yo. Sabihin mo sa sarili mo, pinagpala ako. Hindi ako pinapabayaan ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Amen? Again, wag na wag niyo pong sasabihin, stress ako. Mas magandang sabihin, may nararanasan ako stress, pero mahal ako ng Panginoon. Amen? Second, you are stressed because you do not know how to manage your mind. Gusto mong makayanan yung iyong problema, kailangan mong ituwid, ayusin ang magulo mong pag-iisip. Kaya nga po si Jesus, pinapaalala sa atin sa kanyang turo. Ano ang dahilan para hindi ka mabalisa? Sabi niya, naghanda siya ng maraming kwarto para sa atin. Para pagdating ng araw, makakasama niya tayo doon. See what Jesus is doing. He is changing our focus on things. Inaalis niya, binabaling niya yung ating pagtingin mula sa ating mga problema sa kanyang pagpapala. Binibigyan niya tayo ng pangako habang ang isip mo nandyan sa problema, magiging magulo. Pero pag inalis mo ang iyong pananaw, pag-iisip sa pangako, sa grasya ng Diyos, magkakaroon ka ng kapayapaan. Remember, my dear friends, that what you focus, you receive. Kung ano ang iyong tinitignan, yan ang iyong tatanggapin. So magandang itanong yan. Ano ba ang aking tinitignan? What do I focus in my life now? Kung palagi mong tinitignan ang iyong mga utang, hindi mawawala ang iyong utang. Hindi po ba? Kung palagi mong tinitignan yung iyong sakit ng loob, yung nakalipas, yung kasalanan ng asawa mo, hindi mawawala yan sa iyong pagtingin. Yan ang palagi na babalik at babalik sa iyo. Yan ang matatanggap mo. Kung palagi mo tinitignan ang sakit, pero hindi mo nakikita ang pagpapagaling, paano ka lalakas? Paano ka bubuti? Hindi po ba? Focus on God and you will receive His blessing. Amen? Kaya nga po, ituon natin ang ating mga isip sa Diyos para hindi po tayo ma-stress at mabalisa. Kahuli-hulihan, para hindi po kayo ma-stress, magpasalamat kayo. Tingnan nyo, lahat ng dumadating sa ating buhay ay tulong sa ating pagpapalakas, sa ating pagpapaganda ng ating buhay. Meron nga po silang ginawang pag-aaral sa ibang bansa. Ang tanong po nila, bakit po yung mga Chinese mas magaling sila sa math kaysa sa mga Amerikano? So, inobserve po nila, pinag-aralan, pinagmasdan. Ano yung ginagawa ng mga Chinese sa kanilang mga estudyante? Bakit mas magaling sila sa math kaysa po sa mga Amerikano? Alam niyo po kung ano nakita nila? Yung mga Amerikano, nahihirapan lang daw po sila 2% at the time. Yun lang po yung kanilang challenge dun sa math problem, 2%. Pero nung nakita nila yung mga Chinese, 60 to 80% hirap na hirap po sila nagsosolve ng mga math problems. At minsan pa nga, yung mga teacher nila, binibigyan sila ng maling datos. Mali po yung mga equation. Mali po yung mga tanong. So 80% of the time, hirap na hirap, nag-i-struggle po yung mga bata. Nai-stress sila, in other words. At ano po ang finding? Kita nila na kailangan pala na ma-stress ka para magtagumpay ka. Hindi man natin may aalis ang stress, pero tinuturuan tayo ng Diyos. Paano ba natin kailangan dalhin yan, buhatin sa ating buhay at gamitin para sa ikabubuti natin? Kailan nagiging masama ang stress? Pag hindi ka na ginagawang mabuting tao. Kailan nagiging masama ang stress? Pag nilalayo ka na nito sa Diyos. Kailan nagiging masama ang stress? Dalawang kakataon. Pag napapasama ka at pag ito ang nagiging dahilan ng iyong paglayo sa Diyos. We cannot entirely remove stress in our life. And yet, we should guard our hearts from it. Huwag tayong magpapakontrol sa stress, pero dapat tayo ang gumamit nito para sa ikabubuti ng ating buhay at ikabubuti ng ating mga kaluluwa.